Pero ito ang pinakatalagang niluluto nila. Ano yun? Ang impeachment ni VP Sara hindi natuloy. Kaya ngayon dahil malabo na ang impeachment sa Kongreso at mukhang mas malabo yan sa 2026 kasi nga palakas na ng palakas si Inday Sara, lahat ng mga gustong mag-invest sa susunod na gobyerno, nakatutok na yan sa kung sino yung pinakamalakas na tatakbong presidente. At nakikita natin na si VP Sara yon. So, kung hindi natuloy itong impeachment ngayong 2025, sa 2026, kapag nag-impeach sila ulit, wala nang pipirma dyan. Wala nang congressman na pipirma dyan dahil lahat ng mga political butterflies magliliparan na yan papunta doon sa pinakamalakas na kandidato. Ganyan-ganyan nangyari. Noong panahon ni Pinoy, nung lumakas si Duterte, lahat nagpunta sa PDP laban. Tapos nung lumakas na si BBM, lahat nagpunta ng ni BBM. Ganun din. So ngayon, palakas si Inday, mukhang mananalo si Inday. Kung yung hugpong ng pagbabago na partido ni Inday, pusta tayo, lahat yan maglilipatan dyan. So dahil malabo na yun, ang isa na lang talaga na pag-asa nila is yung ombudsman. Makasuhan si Inday ng plunder sa ombudsman para ma-disqualify sa 2028. Kaya magtataka ka. Kasi ang Department of Justice, 'di ba? DOJ, 'di ba? Ang Department of Justice, ang taas-taas na niyan. Bakit gusto pang sungkitin ni Remulla yan? Wala nga siya nagawang matino sa Department of Justice. Puro paglabag sa batas ang ginawa niyan sa Department of Justice. Puro pag-fake news ang ginawa niyan sa Department of Justice. Ngayon, bakit gusto maging ombudsman? Kasi nga, pag ombudsman, may kapangyarihang ka na kasuhan. Ang ombudsman kasi, para yan siyang piskal. Para siyang DOJ ng mga tao sa gobyerno. Ng mga politiko. Pwede niyang irekomenda sa Sandigan Bayan na kasuhan itong tao na ito. So, ipa-plunder nila si Inday Sara para maging ineligible na siya sa 2028. At ang mandato kasi ng ombudsman, 6 or 7 years yan. Hindi siya pwedeng tanggalin. Hindi rin siya kasi ang Judicial Bar of the Philippines, ang Supreme Court, ang magbibigay ng listahan sa presidente kung sino yung pipiliin niya na magiging ombudsman. Ngayon, kung ito si Boying Remulla ay hindi matatanggal sa listahan, hindi siya mapipili. At pag hindi siya napili, wala na. Pag natapos ang administrasyon ni Bongbong, wala siyang immunity. Kasi impeachable official ang ombudsman. Wala na siyang immunity. Tatanggap niya na sandamukal na mga kaso. At sa dami ng ginawang kahayupan niyan, maraming kaso nakakaharapin yan. So napansin nito ni Senator Amy yung modus operandi na since nag-retire etong sino ba to? Yung ombudsman natin, ang pangalan nun, si Kagiwa ba yun? Basta yung ombudsman natin, dahil natapos na yung kanyang termino, merong pumalit sa kanya pansamantala habang hindi pa nakakapili yung presidente o hindi pa nakakagawa ng shortlist ng Judicial Bar of yung JBC, Judicial Bar Council. Hindi pa nakakapagbigay ng shortlist sa presidente. Ang gagawin daw di umano nitong interim na ombudsman na pumalit, yung pansamantala ay lilinisin, i-acquit ito si Boying dahil para makapagbigay ng clearance kay Boying from ombudsman. Kasi yun yung isa sa sa requirement. Kailangan cleared ka sa lahat ng kaso sa gobyerno habang ikaw ay nanunungkulan. May kaso siya May isinampang kaso si Bantag noon, na-dismiss nga Pero may isinampang kaso sa kanya si Amy Marcos. Hindi pa nagagawan ng solusyon yon, hindi pa nare-resolusyonan yon.
O baka mamaya i-acquit to si Boying, mag-issue sila ng certificate na cleared siya, tapos ma-shortlist siya. Pag na-shortlist yan, sigurado pipiliin niya ni Bongbong. At meron na lang tayong at least 1, 2, or 3 weeks na magdadasal para hindi ma-shortlist etong si Boying dahil malaking problema ang gagawin nito sa bayang Pilipinas. So eto, pakinggan natin yung mga sasabihin dito ni Amy Marcos kung paano niya na-discover itong modus operandi na to. Baka mamaya yung flood control na yan bottom line yan, nililibang lang tayo tapos si Boying biglang ombudsman na, patay tayo niyan. First order of business niyan, i-plunder si Inday Sara. Hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa Ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa Ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. Yes po. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay Secretary Boying Remulla sa Ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga ka-alyado niya. Ano yun, suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan nyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman hindi dapat politiko, klaro yung conflict of interest, hindi naman na maitatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira nakikita natin sa online.
Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraan 27 August ng position paper ad cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami yung mga respondent. Panay ang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Kahit papaano, may silbi rin si Amy. At least kahit papaano, Amy is trying to prove herself. Maganda na ini-expose niya to, pero waiting pa din tayo na i-expose din niya yung kapatid niya. Di ba? Paaganda nito. So abangan natin, titingnan natin kung mape-pressure talaga itong ombudsman na interim. Sana wag kang pumayag. Di ko kayang tanggapin. Ganyanin mo daw. Umikis ka. Kung tanggapin yan kasi dadali mo yan sa sa libingan mo. O tsaka mamaya niyan, sabi ko nga, speaking of loose end, baka mamaya ikaw ay ma-loose end tapos bigla na lang. Ang lakas-lakas ng katawan mo, so biglang magkasakit ka, baka ikamatay mo yan. O dahil pag may nalalaman ka sa mga kabulastugan nila, baka mamaya likidahin ka pa ng mga yan. So I'm sure naabot mo naman na yung iyong karir ng wala kang ginagawang kabulastugan. Do not end it with this kind of yung mga
pagmamanipula. O kung naging ombudsman ka, kahit na interim lang yan, dahil sa magandang track record mo, sana wag mong sirain yon sa kapakanan lang nitong demonyong si Boying. Dahil kapag ikaw tumulong ka sa Satanas, naku po, sigurado ako hindi ka maliligtas sa langit. Ayan, maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Please like, share, and put your comment dyan sa comment section. And maraming salamat po ulit sa pagtangkilik. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.